2005 nang magkasakit sa puso si Tatay Fred na 70 anyos na. Mayroon naman siyang natatanggap na 5,000 pisong pension kada buwan mula sa SSS pero hindi raw ito sapat para sa kanyang maintenance na gamot. Hindi pa kasama dito ang maintenance ng kanyang misis na mayroong sakit din. Bagamat retirado na, naghahanap buhay pa rin ito sa pagkakatay ng manok para mayroon pa rin mayuwing pera para sa pamilya. Yung 20 days ko sa gamot, 4,000 pesos, 4,000. May natirang 1,000, hindi kasya sa isang buwan yung 5,000. Hindi po Kulang. talaga siya kulang na Oo, kulang. kulang na kulang. Si Nanay Lina naman, problemado kung paano pagkakasyahin ang pensyon nito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kulang na kulang po talaga. Kasi quarterly yung nakakatanggap kami sa senior eh. Quarterly po. 300? Kaya malaking tulong sana raw kung may dagdag pang insentibo ang pamalaan para sa kanilang mga senior citizen. Kaya naman, naisipan ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. na ipanukala sa Senado ang Centenarian Act para sa mga senior citizen. Diba, pagdating mo ng 100, doon ka lang makakatanggap ng 100,000 with the amendments, no? Pag-reach nila ng 80 years old, makakakuha na sila ng 10,000, yung mga lola at lolo natin. 85 years old, another 10,000. Pagdating ng 90, another 10,000. 95, another 10,000. So, yan po, itong pipirmahan ng ating mahal na Pangulo na malaking tulong sa ating mga lola at lolo. Malaking tulong din ito para sa mga senior citizen na hirap sa buhay at pati na rin ang mga hindi nakakaabot ng edad 100. Ngayong araw, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nasabing panukalang batas. To our active 80-somethings and lively 90-somethings, the expanded Centenarians Act confers upon you the thanks of a grateful nation that you have made strong and stable through your labors. Nagpasalamat naman dito ang mga senior citizen. This is a very big impact, you know. We have been waiting for this for so long. And with the realization of our dream, it is really a very big dream for all the senior citizens in the Philippines. We would like to thank our President, Honorable Ferdinand Marcos. Thank you so much for the approval of this Centenarian Act. Naghayag din ng pagbati ang Senado at Kongreso para sa nasabing batas. Nagpapasalamat ako sa ating mahal na Pangulo at least okay na yung ating amendment do sa Centenarian Law. Mr. President, thank you very much at saludo po kami lahat sa iyo at kasama po natin ang lahat ng mga lola at lolo na pumapalakpak po sa inyo ngayon. Ginagaalang natin ang ating mga senior citizens at siyempre naman sila sa isang pinaka-importanting bahagi ng ating lipunan. Maliban dito, pinirmahan din ng Pangulo ang Tatak Pinoy Act na layong suportahan at palakasin pa ang mga produktong dekalidad na gawa ng mga lokal na industriya sa bansa. Layon din nitong mapataas pa ang ranking ng bansa sa Atlas of Economic Complexity na sumusuri sa kakayahan ng isang bansa sa paggawa ng samut-saring produkto. Sa ngayon, nasa ika-33 ang ranking ng bansa mula sa 133 bansa sa buong mundo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.